Alright, so dito tayo ngayon sa may Panakan, Davao City, or sabihin nating boundary no ng Barangay Sa-Sa and Panakan. Dati pala akala ko ditong area na to dito is Barangay Sa-Sa pa rin siya no, sakop like kilometer 13 Sa-Sa, Davao City or Barangay Sa-Sa. Eh yun pala, Panakan na pala to dito. Sabi ko oo nga pala, sa bagay naman pala to pwede ipangalan si NCCC Panakan kung hindi ito sakop ng Panakan, tama. Tsaka yung daan dyan sa may landmark, yung tinatawag na Panakan Avenue, hindi rin siya pwedeng pangaranan or hindi siya pwedeng tawaging Panakan Avenue kung hindi rin siya sakop ng Panakan, no, di ba? Ang galing lang. So ibig sabihin sa kilometer 12 no, boundary, tsaka ito Panakan dito na area. Anyway, so ang video natin for today is yun na nga, tungkol sa NCCC Panakan supermarket, na kung saan hindi naman sa sinasabi kong nalulugi na siya, pero ano yun parang yun isa sa basta parang nabawasan ang chunk of customer nila, nababawasan. Alam nyo bakit? Dahil dito dinemolish. So yun lang, for today's video is i-feature ho natin itong demolish area, update ho nga bang ganap dito, kung may mga sinimulan na ba, no? Mayroon na bang shipping or materializing na mga establishments dito, na sabi nga nila, 'di ba, ang nagmamay-ari nito mga Oy family. So Oy family sila yung nagmamay-ari ng mga Metro Shuttle Bus, para mga subsidiary company na mga Metro Shuttle Bus. So Oy family, sinabi mayor ng Tagum City or maaaring governor yun ng ng Davao de Oro, yung mga Oy na yan, no. So tingnan na natin, ikot-ikot tayo dito ang ating camera. Tapos so shout out para sa mga taga nanonood ng aking mga video. So itong isa ay multipurpose. Basta dito Davsam, Davao Samal Barge. Ito yung isa sa pinaka-option natin dito. Kung ayaw nyo ng masyadong mahabang pilahan doon sa may ferry wharf. So dito every 1 hour dagdag lang to dagdag information. Although walang kinalaman to sa natin, sa demolition update in the Panakan supermarket. NCCC Panakan. Wait lang, mayroon lang. Oops. Yun. Cebu Pacific, congratulations kay Iloilo City and Zamboanga City, kasi meron na kayong connection no, sa isa't isa. So Chavacano, Ilonggo, meron na kayong meron na kayong ties, meron na kayong connection, meron na kayong contact kahit paano. Nag-go around siya. O saan papunta yun? Zamboanga City siguro, no? Or Palawan. O nga pala, so Palawan sa mga taga Davao, no? Congratulations din sa atin, kasi meron na tayong Palawan na magkakaroon natin. Meron na ba? Nagsimula na ba yung Palawan Davao flight? Anyway, balik lang naman yan Meron naman talaga tayo dati pa. AirAsia, nasakyan ko dati Palawan to Davao. Anyway, so balik tayo dito sa area. So update tayo dito, no? Kung kumusta na nga ba itong area. May mga sinisimula na ba, didevelop na ba ang mga building dito, kung ano man yung mga establishment na balak may-ari no, ng mga Oy family. Okay, so yan lang. Parang mayroon to dito ano yung Makundri. Parang mayroon to dito Makundri dati. Parang company ba yun? Factory, I don't know. So basta dito siya mga lamberan, kakahoy, tinda ng mga kahoy, kukulamber, lahat-lahat. Tapos yun, may lumabas na container van coming from galing yan sa Samal Island. So yun lang Davsam. Mas mura dito ang Davsam kumpara sa sa kabila, kasi sa kabila ang bayad sa 4 wheels, for example pickup truck, ang doon is 350. Dito 250 pesos lang, mga ganun, mga kotse. Mas mura dito ng 100 pala. Okay, so ina natin yung update nato dito sa area sa may Panakan. Panakan NCCC Panakan. Diba? Nanghihinayang yan. Thousands of households ang na-demolish dito. So shout out sa mga dating nakatira dito sa sa area na to dito. Anong lugar ba to dito? Ano ba talaga pinakatawag? Kilometer 13, pwede no? Tama. So shout out sa mga taga dating naninirahan sa ito na yung lugar nyo ngayon. Ginawa na siyang talahiban na siya. So wala pa siyang wala pang mga structures na nagsimulang dito i-construct. Wala pang mga under construction dito na mga gusali.
So hinayaan lang muna na tumubo. Okay lang din muna to para magkaroon tayo ng green species kahit paano. Tutubuan to ng mga punong kahoy para maka-emit no ng pollution. So dagdag to sa green species natin dito, mag-provide ng good quality of air. Ito yung lugar, daming tao dito dati nakatira. Hanggang dito yun sa kabila nung eskwelahan ng yan, anong school ba to dito? Kalimutan ko eh. Anyway, di ko naman talaga alam yan. So hindi ko nakalimutan, di ko talaga alam kung anong eskwelahan yan. Basta elementary. Tapos yun lang yung pinakahuling dinimolish kasi siguro hinahanapan pa yan ng exact location no para i-vacate or ilipat. Yan lang kita niya naman, di ba? Tao. Well, dahil din siguro ngayon ay All Souls Day, November 2. So holiday, mga tao na sa bahay nagpapahinga or nagbabakasyon. So walang lumalabas, ini-enjoy yung moment na walang trabaho, ini-enjoy yung vacation time, di ba? Pero kahit naman na regular dito, talagang tinan mo, thousands, isipin mo na lang ha. Ang rason talaga, ang purpose itong si NCCC Panakan, bakit sila nag-put up ng business dyan, dahil nga sa feasibility study nila na napakadaming mga families dito na kailangan lang isi-serve. Kasi ang mga to dito, hindi na to kailangan pupunta ng downtown area, hindi na kailangan pupunta ng ano ba yung mga mall, shopping malls na malapit dito. Di ba? So sa may SM. No, tama ba? SM lang. Ashuilakov ngayon, So pagdating sa grocery. Pero wala kulang pa rin. Mas maganda pa rin to dito, mas marami to ditong stocks panigurado, mga school supplies. So ang ikikater nitong itong NCCC Panakan ay ang mga kabahayan talaga mula dyan sa may intersection sa may Dipo area hanggang dun sa may kilometer 11 Barangay Sasa. Kasi yung area na yan coastal, ang daming bahay mga matatawag natin informal settlers So dito naman kung hindi sila umalis, ang tawag na sana sa kanila ay squatter pero dahil umalis sila, tinanggap nila yung bayad. So hindi sila squatter kasi hindi sila nang squat ng lupa, hindi sila nakikipagpatayan. Basta simpleng tumira lang sila dito, di ba? Nagtayo ng bahay dito sa area na to dito. Tapos nung time na kinuha na ng may-ari yung lupa, pinaalis na sila. So fair play patas naman kahit paano ang may-ari nitong lupa na to dito na mga Oy family. So binayaran sila. Mayroon kong mga naririnig sabi sa hindi daw babayaran ng ganun kalaki kasi sa buong demolition dito sa Davao City, ito daw yung may pinakamalaking bayad, pinakamahal daw. Ang iba dito tumanggap ng milyon daw iba almost milyon. Pinakamaliit dito daw na bahay 200,000 na natanggap. Kaya yung ibang mga Islam area sa Davao City or hindi pala Islam, informal settlers, sila parang nainggit sila, parang to the point na nakipagmatigasan sila sa pag-alis sa lugar nila. Ang kalaban naman nila gobyerno, hindi private. Pag private ang kalaban mo, dalawa lang yan. So maaaring babayaran ka ng malaki or maaaring hindi ka rin babayaran kasi for example nga, private nga talaga yan. Pero ang mga tao, parang sa naririnig ko mas nila, mas gusto nilang makipaglaban sa mga private kaysa sa mga government. Siyempre, government, state yan So hirap kalabanin ang government state kumpara sa private. For example, dito sa sa Times Beach, yung coastal road natin. Yung area na yan, lugar kasi yan ng mga konsunhi. 'Di ba? Naalala nyo? So itong natamaan ng road widening sa coastal road sa may Tulip Drive, Coastal Road Junction. So yung area na yan, binayaran nila sila ng parang 20,000 lang yata. Yan ang pagkasabi yung pagkarinig ko. Okay, anyway, andyan lang din naman yan sa mga vlog ko Pwede nating balikan yan anytime kung gustuhin natin. So sabi nila parang 20,000 to 40,000 lang yung natatanggap nilang parang separation fee or ayun pa sa bayad para i-demolish sila Kasi in the first place hindi naman talaga na yung lugar, hindi na talaga yung pag-aari yung lupa. Kumbaga parang nakikitirik lang sila ng bahay, gano'n So tinanggap nila ng maluwag sa dibdib. Kasi ngayon gobyerno DPWH or ano ba tawag dyan, DPWH, Engineering Office, basta gobyerno, government state ang nagpaalis sa kanila kasi kailangan nang gamitin kailangan na siyang gamitin para road widening for coastal road Tapos ngayon meron namang yung ibang mga area doon na hindi pa na-demolish,
Kasi hindi na yun kailangan pang i-demolish ng government kasi nga ano sila, tawag na ito, hindi na sila abot sa road widening, hindi na saklaw, no? Hindi na makukuha ng road widening ang bahay nila. Pero may mga iba kasi doon na kunyari ito bahay to dito, paano ko ba to i-illustrate, no? So ganito bahay, yung bahay niya, kalahati ng bahay niya natamaan, no, ng road widening. So dinemolish yung kalahating bahay. So yun ang binayaran ng ano ng government. So syempre wala ka namang palag doon kasi government nga yun eh. Hindi nga yun public land yun eh. Hindi mo yun pagmamayari. So ano siya, belong siya sa government state, no? So Davao. So dinemolish, so binayaran ng 20,000 or 30,000 mga gano, no? Tapos ngayon yung kalahating bahay, sinong magdi-demolish doon? Bakit hindi siya tinuloy na i-demolish ng government ng Davao or ng state? Kasi hindi naman talaga yan na kailangan na. Kasi ang kailangan lang talaga ng ano, yung kung saan lang yung abot yung ano, yung road widening. So ngayon, ang nangyari, meron pang bahay na existing na kalahati na lang. Oo, andun yun. Meron naman eh, pwede naman natin balikan doon. So ngayon, ang sabi nila, makipagmatigasan daw yun sila, tsaka na daw yun sila mabidemolish kapag i-demolish na ng Consonhe family. Ngayon, may nasabi na ang ginagawa nila daw medyo parang para daw silang sabi ng kapitbahay lang din naman eh. Oh, yung ginawa nilang pananatili doon sa isang lugar, kumbaga tsaka nila yun i-demolish kapag sabihin na ng Consonhe, pero may kaukulang bayad, parang gano'n, no? So magpapapresyo hotel talaga sila. Sabi ng mga kapitbahay, hindi daw yun talaga possible na babayaran sila. Maaaring nga daw quits. Oo. Kaya kung o-offeran daw sila ng 20,000, mas maganda tanggapin na lang kaysa sa wala, kasi kakasuhan mo yung Consonhe, di ba? Napakayaman ng kumpanya nila, di ba? DMCI. Isa yan sa pinaka-famous na construction firm sa Pilipinas. Kahit pa sabihin natin may mga back jobs sila, pangit ang reputation ng kanang mga condominiums kasi pag during earthquake, no, may mga cracks, may mga cracks. So still pa rin, Consonhe pa rin yan. Anyway, so balikan natin yung bahay na yon na dinemolish. Ang kalahati hindi pa, no, kasi makikipagmatigasan daw yun. Magpapapresyo daw sila sa Consonhe family. Yung area daw naman pala talaga dyan is Consonhe daw talaga may-ari dyan. No, so whether you like it or not, no, talagang titulado. In fact, yung yung Ecoland Transport Terminal natin, di ba? Consonhe ang may-ari dyan eh. Parang dinonate lang siya sa government. Actually dito sa Davao City, maraming donation lang dito eh. No, so yung Governor Vicente Duterte National High School sa may Bangkal, no, NHA. Yung Francisco Bangoy International Airport, Bangoy family. Tapos yung housing, yung mga taga Matinagrabahan, no, yung area na yan donated by Villa Abril, no. Lupa ng Villa Abril yan, pero dinonate na nila sa mga nakatira. Tapos itong yun nga Consonhe, itong bus terminal sa Davao City, pamamayari yan ng Consonhe. So dinonate na rin. Anyway, so yun lang, bali napag-usapan na natin dito. Gusto ko lang may pakita sa inyo yung lugar. Ako din naman mismo curious din ako na hitsura dito, kung meron na bang sinimulan ditong construction, meron na bang structural formation. So far wala pa. So yun lang naman ang point natin dito. Wala, napag-usapan na yung content natin tungkol natapik na natin, no, yung tungkol sa tawag na ito, relocation bayaran, no. So dito binayaran kasi wala, fair play, mayaman ang mga di ba? Tsaka ayaw na lang gulo, ayaw na lang sakit sa ulo, di ba? So gagawin na di bayaran na lang para pues sa kanila na, kahit wala silang gagawin muna diyan. Pero balita ko dito gawin daw tong parang township pa rin, no. Condominium, hotel, restaurants, shopping mall, at kung ano pa, hospital, pwede, no. So yun lang, thank you for watching. Ingat. Basta abot to dito hanggang doon, no, sa may Bulinaw. May area dyan Purok Bulinaw yata. Rinig ko yan, Purok Bulinaw. Maraming mga nangyayaring dyan, mga drug raid, basta mga shabu, mga ganun, mga dati maraming dyan, maraming mga patayan, maraming mga tawag nito, mga tokhang dito na area dyan. Laging yan, laman ng balita. Kahit i-search sa YouTube, marami dyan. Southern TV Patrol, Southern Mindanao. So yun lang, maraming thank you sa mga nanonood. I have to say bye bye and ingats.